Kabanata 6. Aming nakita ang kaniyang bituin. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo 2. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Ang mga pantas na lalaking buhat sa silangan ay mga pilosopo. Kabilang sila sa isang malaki at maimpluwensyang angkan na kasama ng lahing hari at sila ang bumubuo sa mayayaman at marurunong ng kanilang bansa. Nabibilang dito ang marami sa mga nagpapasampalataya sa mga tao. Ang mga iba naman ay mga lalaking matuwid na nagsipag-aral ng mga ipinahihiwatig ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan o katalagahan, at sila'y mga iginagalang dahil sa kanilang karunungan at walang dungis na pamumuhay. May ganitong likas ang mga pantas na lalaking dumalaw kay Jesus. Ang liwanag ng Diyos ay laging nagniningning sa gitna ng kadiliman ng paganismo. Habang pinag-aaralan ng mga magong ito ang mabituing kalangitari at nililirip ang hiwagang itinatago ng nagliliwanag nilang mga landas, ay nakita nila ang kaluwalhatian ng manlalalang. Sa paghanap nila ng lalong mabuting paliwanag ay bumaling sila sa mga kasulatan ng mga Hebreo. May mga kasulatan sila ng hula sa sarili nilang lupain na nagbabalitang may darating na gurong buhat sa Diyos. Si Baalam ay nabibilang sa mga mahiko, bagamat noon minsay isa siyang propeta ng Diyos. Sa udyok ng Espiritu Santo ay hinulaan niyang mananagana ang Israel at pakikita ang Mesiyas. At ang mga hula niya ay nagpasalin-salin sa bibig ng mga sumunod na lahi nang lumipas sa mga daan-daang taon. Datapwat sa matandang tipan ay lalong malinaw na inihahayag ang pagdating ng tagapagligtas. Masayang tinanggap ng mga mago ang turong malapit na siyang dumating at ang buong sanlibutan ay mapupuno ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang mga pantas na lalaki ay nakakita sa langit ng isang mahiwagang liwanag noong gabing bumaha ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga burol ng Bethlehem. Nang mapawi na ang liwanag, isa namang makinang na bituin ang lumitaw at nanatili sa kalangitan. Hindi iyon isang tala ni isang planeta man, at ang di pangkaraniwang pangyayaring iyon ay lumikha ng napakalaking pagtataka. Ang bituing iyon ay isang nasa malayong pulutong ng nagliliwanag na mga anghel, ngunit ito'y hindi alam ng mga lalaking pantas. Nag-usisa sila sa mga saserdote at sa mga pilosopo, at tuloy sinaliksik nila ang mga balumbon ng matatandang kasulatan. Ang hula ni Balaam ay nagpahayag, lalabas ang isang bituin sa Jacob, at may isang setro na lilitaw sa Israel. Mga bilang 24, talatang 17. Ito kayang naiibang bituing ito ang siyang inutusang magbalita ng isang ipinangako? Tinanggap ng mga mago ang liwanag tungkol sa katotohanang ipinadala ng langit, ngayon lalo itong nagliwanag sa kanila. Sa pamamagitan ng mga panaginip ay inutusan silang hanapin nila ang kasisilang na prinsipe. Kung paanong sa pananampalataya ay yumaon si Abraham sa tawag ng Diyos na hindi nalalaman kung saan siya paroroon. Hebreo 11, talatang 8. At kung paanong sa pananampalataya ay sinundan ng Israel ang haliging ulap hanggang sa pumasok sila sa lupang pangako, ay gayon din nagsiyaon ng mga hintil na ito upang hanapin ang ipinangakong tagapagligtas. Ang lupain sa silanganan ay masagana sa mahalagang bagay at ang mga mago'y hindi lumakad ng walang mga dala.
Kinaugalian na ang mga mag-alay ng mga kaloob sa mga pinuno ng bayan at sa mga taong may matataas na katungkulan bilang tanda ng paggalang. At dinala nila ang pinakamahal na mga kaloob na madadala nila upang ialay sa kanya na magbibigay ng pagpapala sa lahat ng mga angkan sa lupa. Ang paglalakbay nila ay kinailangang gawin sa gabi upang lagi nilang matanaw ang bituin. Ngunit ang mahabang oras ng gabi ay kanilang pinaraan sa pag-uusap-usap ng tungkol sa malaganap na mga kasabihan at mga hulang nauukol sa isa na kanilang hinahanap. Sa tuwing sila'y hihinto upang mamahinga ay sinasaliksik nila ang mga hula. At dahil dito'y lalong tumindi ang kanilang paniniwala na sila'y pinapatnubayan ng Diyos. Samantalang ang bituing natatanaw nila ay isang tandang panlabas, nasa kanilang kalooban din naman ang patotoo ng Espiritu Santo na nagsasalita sa kanilang mga puso at bumubuhay sa kanilang pag-asa. Saganang kanila ang paglalakbay, bagamat maluwat, ay masaya naman. Di kawasay sinapit nila ang lupain ng Israel at kasalukuyang lumulusong sila sa bundok ng mga olibo na natatanaw ang Jerusalem nang di kaginsa-ginsa ang bituing pumapatnubay sa kanila sa mahaba nilang paglalakbay ay biglang tumigil sa may ibabaw ng templo at pagkaraan ng ilang sagili ay biglang nawala. Binilisan nila ang kanilang lakad na nagsisiasang masayang pinag-uusapan na ng lahat ang pagkapanganak sa Mesiyas. Datapot na bigo sila sa kanilang mga pagtatanong. Pagpasok nila sa bayang banal ay tumuloy sila sa templo. Sila'y labis na nanggilalas nang wala silang makitang isamang nakakaalam na may bagong haring ipinanganak. Ang kanilang mga pagtatanong ay hindi man ikinatuwa ng mga tao, kundi ikinamangha pa at ikinatakot at hayag na ikinamuhi. Inuusal ng mga saserdote ang kanilang mga salit-saling sabi. Itinatanyag nila ang kanilang relihiyon at ang kanilang kabanalan, samantalay hinahamak naman nila ang mga Griyego at ang mga Romano at itinuturing ang mga ito na mga walang Diyos at mga makasalanang higit kaysa mga iba. Ang mga pantas na lalaki ay hindi mga mananamba sa mga Diyos-Diyosan at sa paningin ng Diyos ay lalo silang marangal kaysa mga ito na mga nagpapanggap na sumasamba sa Kaniya. Gayunpaman ay tulad sa mga walang Diyos ang turing sa kanila ng mga Hudyo. Maging sa gitna ng mga piniling tagapag-ingat ng mga salita ng Diyos ay hindi man nakaantig ang kanilang maalab na mga pagtatanong. Ang pagdating ng mga mago ay madaling nabalita sa buong Jerusalem. Ang nakapagtataka nilang sadya ay lumikha ng alingasngas sa bayan na umabot sa palasyo ng Haring Herodes. Naghinala ngayon ang tusong Edomita na mayroon siyang kaagaw sa paghahari. Di mabilang na buhay ang sinawi niya bago siya naluklok sa trono ng kaharian. Siya'y kinapopootan ng mga taong kanyang pinagaharian sapagkat siya'y hindi nila kalahi. Kaya lamang siya hindi natitigatig ay sapagkat tinutulungan siya ng Roma. Ngunit ang bagong prinsipeng ito ay may lalong mataas na karapatan. Siya'y tubo sa kaharian. Naghinala si Herodes na ang mga saserdote ay nakikipagsabuatan sa mga taga-ibang lupang ito upang lumikha ng gulo at nang sa gayoy mapaalis siya sa trono. Gayon may hindi niya ipinahalata ang kanyang hinala. Ipinasya niyang sirain ang kanilang mga pakana sa pamamagitan ng lalong nakahihigit na katusuhan. Ipinatawag niya ang mga pinunong saserdote at ang mga eskriba at inusisa niya sa kanila kung ano ang turo ng mga banal na aklat tungkol sa dakong sisilangan ng Mesiyas. Ang pag-uusisang ito ng mangangamkam sa luklukang hari sa kahilingan ng mga taga-ibang lupa ay sumakit sa damdamin ng mga gurong Hudyo. Ang matamlay na pagbuklat nila sa mga aklat ng hula ay nagpagalit sa mapaghinalang maniniil. Inisip niyang inililihim nila ang kanilang nalalaman tungkol sa kanyang itinatanong.
taglay ang kapangyarihang hindi nila masusuway, inutusan niya sila na maingat na magsaliksik at tuloy sabihin nila sa kanya kung saang dako nila inaasahang ipanganak ang kanilang hari. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Inanyayahan ngayon ni Herodes ang mga mago sa isang sariling pag-uusap. Naglalatang ang galit at takot sa loob niya, gayon may banayad din ang kanyang kilos at magalang ang kanyang pagtanggap sa kanila. Inusisa niya kung kailan nila nakitang lumitaw ang bituin at nagkunwaring siya'y natutuwang mapagbalitaan na ang pagsilang ng Kristo. Pinagbilinan niya ang kanyang mga panauhin. Ipagtanong ninyo ng buong ingat ang tungkol sa sanggol, at pagkasampung ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. Pagkasabi nito'y pinaalis niya sila upang magpatuloy sa kanilang lakad sa Bethlehem. Ang mga saserdote at ang mga matatanda sa Jerusalem ay hindi mga tangang gaya ng kanilang inasal tungkol sa pagkapanganak kay Kristo. Umabot na sa Jerusalem ang balitang dinalaw ng mga anghel ang mga pastor ng kawan, ngunit itinuring iyon ng mga rabi na isang bagay na hindi nila dapat pansinin. Sila sana ang dapat makakita kay Jesus at sila sana ang dapat maging handa na ihatid ang mga mago sa dakong sinilangan niya. Ngunit hindi gayon ang nangyari. Ang mga pantas na lalaki pa nga ang nagpagunita sa kanila na inianak na ang Mesiyas. Saan naroon yaong ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Wika nila, sapagkat aming nakita ang kaniyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Kapalaluan at pananaghili ang siya ngayong nagpinit sa kanilang kalooban upang huwag makapasok ang liwanag ng katotohanan. Kung paniniwalaan ng mga balita ng mga pastor at ng mga lalaking pantas, ay malalagay sa pangit na katayuan ang mga saserdote at mga rabi, at mapabubulaanan ang kanilang mga ipinamamaraling sila ang mga tagapagpahayag ng katotohanan ng Diyos. Hindi maatim ng marurunong na gurong ito na sila'y maturuan ng itinuturing nila ng mga pagano o taga-ibang bansa. Hindi mangyayari nila na sila'y nilampasan ng Diyos upang sa mga mangmang na pastor o sa mga dituling hintil makipag-usap. Ipinasya nilang kanilang ipakikita ang kanilang paghamak sa mga balitang gumugulo kay Herodes at sa buong Jerusalem, ni hindi pa nila ibig magtungo sa Jerusalem upang tingnan kung may katotohanan nga ang mga balitang ito. At sila ang nanguna sa bayan sa pagtuturing na ang mga bali-balita tungkol kay Jesus ay isang kahalingan. Dito nagsimula ang di pagkilala kay Kristo ng mga saserdote at ng mga rabi. Buhat sa pangyayaring ito ang kanilang kapalaluan at katigasan ay sumidhi at naging tiyak ng pagkapuot sa tagapagligtas. Sa gayon, samantalang ibinubukas ng Diyos ang pintuan para sa mga hintil, ay isinasara naman ito ng mga pangulong Hudyo sa kanila na ring mga sarili. Nagsialis sa Jerusalem ang mga pantas na lalaki nang walang kasama. Lumalaganap na ang dilim nang sila'y lumabas sa mga pintong ang bayan, ngunit nag-umapaw sa kanilang puso ang malaking katuwaan nang muli nilang matanaw ang bituin, at sinundan nila ito hanggang sa Bethlehem. Wala silang natatanggap na balita na napakaaba ang kalagayan ni Jesus gaya ng sinabi sa mga pastor. Pagkaraan ng mahaba nilang paglalakbay, ay binugo sila ng pagwawalang bahala ng mga pinunong Hudyo, at nilisan nila ang Jerusalem na higit silang lupaypay kaysa nang sila'y pumasok dito. Sa Bethlehem ay wala silang nakitang isang kawal ng hari na nagtatanod upang pangalagaan ang kasisilang na hari. Wala roong mga taong
dinadakila ng sanlibutan. Si Jesus ay nakahiga sa isang pasabsaban. Ang tanging mga nakatanod sa kanya ay ang kanyang mga magulang at ang mga di nagsipag-aral na mga taong bukid. Ito ba kaya siya na tungkol sa kaniya ay nasusulat na kaniyang ititindig ang mga lahi ng Jacob at isasauli ang iningatan sa Israel upang siya'y maging isang ilaw sa mga hintil at kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa? Isaias 49, talatang 6. Nang sila'y mga kapasok na sa bahay, ay nangakita nila ang sanggol na kasama ang kanyang inang si Maria, at sila'y nangagpatira pa at nangagsisamba sa kanya. Sa likod ng abang anyo ni Jesus ay nakilala nila roon ng Diyos. Inialay nila ang kanilang mga puso sa Kanya bilang pagkilala na Siya ang kanilang tagapagligtas, at sa kanila ibinuhos ang kanilang mga handog, ginto at kamanyang at mira. Kay laking pananampalataya nila. Masasabi nga tungkol sa mga lalaking pantas na buhat sa silangan, ang gaya ng nasabi tungkol sa senturyong Romano, hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya, kahit sa Israel man. Mateo 8, talatang 10. Hindi nataho ng mga lalaking pantas ang lihim na binabalak ni Herodes kay Jesus. Nang maganap na nila ang kanilang sadya sa pagdalaw, ay gumayak na silang bumalik sa Jerusalem, sa hangad na ipagbibigay alam kay Herodes na natagpuan nila ang kanilang sadya. Datapwat sa isang panaginip ay tumanggap sila ng isang pasabi buhat sa Diyos na huwag na silang makipag-usap pa sa Kaniya. Kaya umuwi na sila sa kanilang sariling bayan na hindi na dumaan pa sa Jerusalem kundi tumahak na sa ibang daan. Sa ganito ring paraan tumanggap si Jose ng babala na sila'y tumakas patungong Ehipto na kasama si Maria at ang sanggol. At sinabi na ang anghel, "Dumuon ka hanggang sasabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin siya." Kagyat na tumaima si Jose na hindi nagpaliban at palihim na umalis ng gabiring iyon. Sa pamamagitan ng mga lalaking pantas ay ipinaalala ng Diyos sa bansang Hudyo ang pagsilang ng kaniyang anak. Ang mga pag-uusisang ginawa nila sa Jerusalem, ang pagkakilos ng damdaming bayan at pati ang pananaghili ni Herodes na siyang naging dahil kaya pilit na tatawagan ang pansin ng mga saserdote at ng mga rabi, ay siyang umakay sa mga tao upang isipin ang mga hula tungkol sa Mesiyas at sa dakilang pangyayaring kagaganap pa lamang. Mapilit si Satanas na pawiin sa sanlibutan ang liwanag ng Diyos, at iniubos niya ang lahat niyang mga lalang upang maipapatay ang tagapagligtas. Datapwat ang Diyos na hindi umiidlip ni natutulog man ay nagbabantay sa kanyang sinisintang anak. Siya na nagpaulan ng manang buhat sa langit para sa Israel at nagpakain naman kay Elias ng panahon ng kagutuman ay naglaan ng isang kublihang dako sa ibang lupain para kay Maria at sa sanggol na si Jesus. At sa pamamagitan ng mga alay na handog ng mga magong buhat sa ibang lupain, ay tinustusan ng Panginoon ang paglalakbay na patungong Ehipto at ang pagtira sa ibang lupain. Ang mga mago ay kabilang sa mga unang tumanggap sa manunubos. Ang mga alay nila ay siyang mga unang inilagay sa kaniyang paanan. At sa pamamagitan ng alay na yaon, kay inam ngang karapatan ng paglilingkod ang nagpa sa kanila. Ang paghahandog na buhat sa pusong nagmamahal ay kinalulugdan ng Diyos na parangalan at pinapagbubunga ito ng malaki sa maglilingkod sa Kaniya. Kung naipagkaloob na natin ang ating mga puso kay Jesus, ay dadalhin din naman natin sa Kaniya ang ating mga handog, ang ating ginto at pilak, ang ating pinakamahalagang ari-arian sa lupa, ang ating pinakamataas na kakayahang
pangkaisipan at pang-espiritu ay lubos na maitatalaga sa Kaniya na umibig sa atin at nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa atin. Buong pagkainip na naghintay si Herodes sa Jerusalem sa pagbabalik ng mga lalaking pantas. Nang makalipas sa mga araw at hindi pa sila dumarating, ay nagkaroon siya ng hinala. Sinapantahan niya na kaipalay pag-alaman ng mga rabi ang kaniyang lihim na balak dahil sa kanilang pagpapaumat-umat na ituro ang dakong sisilangan ng Mesiyas at sinadya naman ng mga magong siya'y iwasan. Nag-alab ang kanyang puot sa isipang iyon. At sapagkat nabigo ang kanilang lalang, ay iisa na lamang ang nalalabing dapat gawin at iyon ay ang paggamit ng lakas o dahas. Ipakikita niya ngayon kung ano ang mangyayari sa Haring Sanggol. Makikita rin ng mga palalong Hudyo kung ano ang maaari nilang asahan sa mga pagtatangka nilang magpaupo ng ibang hari sa luklukan. Nagpadala siya agad ng mga kawal sa Bethlehem. Taglay ang utos na lipulin ang lahat ng batang 2 taon gulang at pababa. Nasaksihan ngayon ng mga tahimik na tahanan ng syudad ni David ang nakapanghihilakbot na mga pangyayari na noong nakaraang 600 taon ay inihayag ng Diyos sa propeta. Isang tinig ang narinig sa Rama, panaghoy at pagtangis at kalagim-lagim na iyak. Tinatangisan ni Rachel ang kanyang anak at ayaw siyang maaliw sapagkat sila'y wala na. Mga Hudyo na rin ang nagpasapit sa kanila ng malagim na kapahamakang ito. Kung sila lamang ay lumakad na may pagtatapat at may kababaan sa harap ng Diyos, sana'y pinapangyari ng Diyos na sa katangi-tanging paraan ay huwag makapinsala sa kanila ang puot ng hari. Ngunit inihiwalay nila sa Diyos ang kanilang sarili dahil sa kanilang mga kasalanan at tinanggihan din nila ang Espiritu Santo na siya nilang tanging pananggalang. Hindi nila pinag-aralan ang mga kasulatan sa hangad na tumalima sa kalooban ng Diyos. Sinaliksik nila ang mga hula na maipaliliwanag nila sa paraang magtatanghal sa kanilang mga sarili at magpapakilalang hinahamak ng Diyos ang lahat ng ibang mga bansa. Buong kayabangan nilang ipinagmalaki na ang darating na Mesiyas ay isang hari na magpapasuko sa lahat niyang mga kaaway at dudurog o yuyurak sa mga bansang di kumikilala sa Diyos na kaniyang kinapupuotan. Ito nga ang ikinagalit ng kanilang mga pinuno. Dahil sa mali nilang pagpapakilala sa layunin ni Kristo, pinalak ni Satanas na maipahamak ang tagapagligtas, ngunit hindi ito ang nangyari, kundi ang sarili rin nila ang kanilang ipinahamak. Ang katampalasang ito ni Herodes ay isa sa mga huling gawa niya na nagpasama sa kanyang paghahari. Hindi nagluwat pagkaraan ng paglipol na ito sa mga walang malay na sanggol, ay napilitan siyang sumuko sa kapalarang hindi maiiwasan. Namatay siya ng isang nakasisindak na kamatayan. Si Jose, na ng panahong ito ay nasa Ehipto pa, ay pinagsabihan ng anghel ng Diyos na bumalik na sa lupain ng Israel. Dahil sa pagkakilala ni Jose na si Jesus ay siyang tagapagmana ng luklukan ni David, hinangad niyang manahan sa Bethlehem. Ngunit nang mabalitaan niyang si Archelaus ang nagahari sa Judea, nakahalili ng ama niyang si Herodes, ay nangamba siyang baka ipagpatuloy ng anak ang buktot na balak ng ama laban kay Kristo. Sa lahat ng mga anak ni Herodes ay si Archelaus ang kahawig na kahawig ng ama sa likas. Pag-upo niya sa trono ng pamamahala ay nagkaroon agad ng gulo sa Jerusalem at libu-libong mga Hudyo ang pinuksa ng mga kawal na Romano. Muli na namang pinagsabihan si Jose na tumungo sa isang puok na tiwasay. Nagbalik siya sa Nazaret na dati niyang bayan at dito nanirahan si Jesus sa loob ng 30 taon. Upang matupad ang sanilita ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ang Galilea noon ay pinamumunuan din ng isang anak ni Herodes,
Ngunit dooy tumitira ang lalong maraming halu-halong lahi kaysa sa Judea. Kaya doon ay hindi gasinong inaasikaso ang mga suliraning may kaugnayan sa mga Hudyo at ang mga sasabihin ni Jesus ay hindi gaanong kaiinggitan o paghihinalaan ng mga nasa kapangyarihan. Gayon ang pagtanggap na ginawa sa tagapagligtas nang siya'y manaog dito sa lupa. Wari walang dakong tahimik o tiwasay para sa sanggol na manunubos. Hindi maipagkatiwala ng Diyos sa mga tao ang kanyang sinisintang anak, bagamat ang itinataguyod niya ay ang kanilang ikaliligtas. Nagbilin siya sa mga anghel na bantayan si Jesus at ipagsanggalang siya hanggang sa maganap niya ang kanyang layunin sa lupa at mamatay sa mga kamay niyaong pinarituhan niya upang iligtas.